Olympic size ang pinag-uusapan natin. Ngayon, habang binabayo sila ng hangin, lumalawak yung sira. So ano ang posisyon ng Naval Falcons? Hindi pa kayo magkakaroon ng legal na aksyon laban sa US Naval Forces, particular doon sa USS Guardian. Meron ba kayo update kung nasaan yung mga tauhan nun? Kasi alam ko, 80%, 90%, wala na doon sa barko. Bali, yung global goals po, nakakikot po, nakamonitor po rin po sa nangyari nga po. Ayaw po kayo pa po namin kung ano yung action namin gagawin. Okay. So hanggang ngayon, nasa estado kayo ng pagsusuri ng usapin at meron ba kayong representative na nagpunta sa Batangas? Bali, inaayos pa lang po namin yung mga tao para pumunta na rin para magkaroon na rin po sila ng mga... Para makadali yan, tawagin nyo si Mayor Edward Aguedon para maisa pa kayo doon sa kanilang barko na papunta kayo doon. So far, 3 Coast Guard ships na naroon, 2 Philippine Navy, pero ito katakatakin. They are allowed 6 kilometers away doon sa ship ng USS Guardian. Nasa teritoryo natin, sila pa sila. You have to find that out. Okay? Siguro, ang po natin, mas maganda po kung ma-modernize po yung ating Navy, lalo na yung ating... Teka muna, usapin na rin Pinoy yan eh. Huwag na natin yan, yung modernisasyon na yan, tagal na yan. Panahon ni Tabaco, yun ang pinag-uusapan namin eh. Wala rin natapat eh. Kaya pinenta yung Bonifacio na yan. Sabi, magiging makabago na, mga polis, mga granada na dala. Wala pa rin nangyayari. Toothpick pa din eh. Bali po kasi, kung halimbawa magiging modernize na po yung sa ano natin, pero sa Maria, ako mapoprotect na po natin yung pagpasok mo yan. Dahil yung bago nga po na yun, warship, ibig sabihin, pangyara po siya. Kumaga, hindi mo siya mapipigilan. Alam mo ba, nasa Manila-Bila yan, tatapunan mo ng Pilipak siya, tapos na yan. Anyway, so, tama ka, kasi mismo yung autoridad natin, hindi makatikit eh. They are allowed 6 kilometers pinakamalapit. At yung mga tubataha officers natin na nakabase doon, na radyo ng radyo, bago pala mabangga yung chorus natin doon, ayaw sila pakinggan at binaril pa sila. Okay, sa usapin ng paggawa, dekada na ang hindi naman bilang, ang paano magana mga magagawa, tungkol naman doon sa kanilang hiling-hiling na dagdag sahod at lupos ang pag-alis ng contractualisasyon. At isa ito sa idudulog sa atin ni kasamang Raul Saras ng kilusan na magagawa mga bayan. Raul, kumusta ang pakikibaka sa dagdag sweldo? Ang nangyayari, dagdag presyo, hindi dagdag sweldo eh. Go ahead. Magandang araw po sa lahat ng mga narinig ko ngayon. Katulad po na sinabi ni Ed, kami po nasa pag-uunion po kami ang KMM Katipunan. Ang pangunahin po naming advokasya ay sana po masunod yung sinasabi ng ating saligang batas. Kung saan sinasabi natin sa saligang batas na ginagarantiyahan ng Estado na kanyang manggagawa ay tatanggap na nakabubuhay na pasahod o living wage. At ayon po sa NEDA, noong 2012, ang dapat kinikita ng isang pamilya na may 6 na miyembro ay nasa 1,016 pesos a day. Magsasapat para matugunan nila lahat ang kanilang pangangailangan. Magkano po ang pasahod sa Metro Manila na siyang pinakamataas sa Mongga Region? 456 as of last count. Kumpara mo sa sinasabi ng NEDA na ito nakabubuhay ng pasahod, 1,016. That is not even half of what the NEDA says. Eh magkano po ang kinikita ng mga manggagawa sa ARMM na pinakamababang pasahod?
wala pa 300 pesos, 250 sa atin. Mga ganun lang. Kaya po, no wonder nagdadatsaan ang mga tao sa Metro Manila dahil yun ako magtatrabaho dahil mas mataas ang kikitain ko ron. Bakit? Magkano ba ang shampoo sa Sulu at magkano ang shampoo dito sa Quezon City? Pareho na naman ang presyo. Bakit ganun? Bakit parang may problema? Ibinulog namin ito sa isang congressman. Ang sabi niya, magkano ang living wage? 1,016 po. Ito yung 125 na ayaw ibigay, hingin mo pa yung 1,016. Mukhang imposible. Alam naman natin na kapag nasa saligang batas, dapat may enabling law. At ayon sa ECOP, nung nakipag-dialogue po kami sa ECOP, yung Employers Confederation, ang sabi nila, kung ang tubo nila 100%, ang napupunta sa wages ay wala pang 15%. Kaya daw, malaki na pabawas sa tubo ng mga negosyante ang bayad sa tubig, bayad sa kuryente, bayad sa langis, bayad sa renta ng kanilang mga pabrika. Kaya actually, ewan ko kung saan ba dapat magmula ang initiative. Will it be legislative initiative o executive? Eh, kita naman natin na nangyari sa PAL. Yung mga tao na may union na, regular na sa trabaho, kanino kumatik ang Pangulo. Ay, hindi ako nagtataka, negosyante rin siya. Parang may mali, something is wrong. Eh, ano, saan ba kami pupunta? Hindi maawag ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi naman makakampi ang gobyerno. Maliwanag na nasa batas. Yan, ano ba nangyayari? O yung mga bagong pasok sa labor force, saan pupunta? Kaya, hindi ko maintindihan kung pag kinukonsente pa natin ang pagdati ng mga nagmemembro sa sindikato. Eh, wala, hindi sila ma-absorb sa regular economy. Yung mga nagtitinda naman sa mga gilid-gilid, tinataboy din natin. Eh, ano, saan ko tayo pupunta? Tapos, kung mag-aarmas ang tao, ginagaan ba naman natin? Ano para? At subversivo ka pa. Hindi, tapos sa Facebook na nga lang kami nag-uusap, may cybercrime pa. Ano ba yun? Alam mo, Karaon, Saan tayo pupunta? matagal ulit tayo sa usapin ng pag-uorganisa ng mga gagawa, no? At ika na si Teta, isa na si Tito Alaga. Ha? Si Alex po kayo, ang tao mo. Ang isang nakikita ko ngayon, patay sa karanasan, kaya hindi tayo pinakikinggan ng ehekutibo man o ng mga nagaharing uri kapitalista dahil nakita nila biyak-biyak din ang sektor na magagawa. No? At pinansagan akong radikal, pero mas kaibigan ko yung moderate. Pagdating sa usapin, ng pagkilos, naghihiwalay. Hindi kaya yun ang nakikita nating pangunahing sakta kung bakit hindi natin makuha yung kahilingan sa ikalulusok ng uri manggagawa. Actually, taktika talaga ng kalaban yan yung paghati-hatiin ng activist. Ilan lahat ang mga kapatid na organisasyon na nagpapatayan para magpagkaroon sila ng isang festival. Kung sa bagay, kung magkakaroon sila ng initiative sa legislative, they are nearly 20%. Puro negosyante lahat ng 80%. Pag nagbotohan, hindi pa rin nila makuha mayorya. Pero, kasi alternative natin, mag-aantos pa tayo ulit. Yan nga, may